Okay, so may isang malaking kaso ngayon sa International Criminal Court. Pero alam nyo, parang yung totoong drama, hindi sa loob ng korte nangyayari, kundi sa loob mismo ng pamilya. Yan ang sisilipin natin ngayon, itong napakakomplikadong sitwasyon na bumabalot sa pamilya ni dating Pangulong Duterte doon sa daig. Buhay pa si Pangulong Duterte. Ang weird pakinggan, no? Dapat simpleng statement lang yan. Pero bakit kailangan pa itong sabihin mismo ng anak niya? Dito mismo nagsisimula ang kwento. Isang pangungusap na imbes na magbigay ng kasagutan, mas marami pang tanong ang binuksan. So heto na nga, hindi pa man talaga umuusad yung legal na proseso, naunahan na ng ibang klaseng gulo. At yung atensyon ng lahat, napunta sa isang away na parang mas bagay sa isang primetime teleserye, hindi sa isang seryosong korte. At sino ang nasa gitna ng telenovelang ito? Walang iba kundi si Hanilet Avancenia. Kasi naman grabe yung pasabog niya eh. Sabi niya, pinagbabawal daw siyang bisitahin si dating Pangulong Duterte. Yun, doon nag-umpisa yung ingay. Biglang nagkaroon ng ibang anggulo itong buong sitwasyon sa ICC. Pero alam mo, sa mga detalye talaga nakakaintriga. Sabi ni Avancie, imaginin mo to. 5 minuto na lang matatapos na yung dalaw niya, biglang may nagsabing, sorry po, suspended na kayo. At ang dahilan daw, may nakausap daw siya sa telepono tungkol sa kaso. Siyempre, todo tangdi siya. Sabi niya, wala siyang alam dyan. At ang matindi pa, mismong si Duterte daw ang pumalag para sa kanya. Sinabihan daw yung staff, hindi niyo pwedeng gawin yan. So dahil dyan, dito na tayo papunta sa parang main event ng away, si Hanilet versus yung abogado. Dito natin makikita na mukhang may hidwaan na sa pagitan ng pamilya at ng sarili nilang legal team. May lamat na, ika nga, sa loob mismo ng kampo. Okay, so tingnan natin yung he said, she said nila. Sabi ni Avancenia, galit daw si ate Nicholas Kaufman kasi nag-second opinion siya sa ibang abogado. Sagot naman ni Kaufman, nako, emotionally distressed lang yan si ma'am. At yung mga sinasabi niya, wild daw at may mga bumubulong lang sa kanya. So, kitang-kita mo no, talagang hindi sila nagkakatugma. Paano naman sinagot ni Kaufman yung mga paratang? Ay, matalino ang galaw. Ginamit niya si Vice President Sara Duterte. Sabi niya, well, the Vice President is a lawyer. Siya na ang humusga kung maayos ba ang trabaho ko, di ba? Galing ng move. Inilipat niya yung pressure at yung bola sa anak mismo ng kliyente niya. Okay, teka muna, i-pause muna natin yung family drama na yan. Kasi hindi lang naman ito tungkol sa personal na awayan eh. Lumayo tayo siglit at tingnan natin yung rules of the game, yung mahigpit na patakaran ng ICC mismo. At importante to ha, hindi lang si Hanilet Avancenia ang sakop nito. Itong mga restriction na to para sa lahat. Isang formal na polisiya para sa lahat ng bisita ni dating Pangulong Duterte. So hindi ito personalan, kundi patakaran talaga ng institusyon. At heto yung mga rules, napakasimple lang. Unang-una, bawal magkwento ng kahit anong nangyayari sa loob. Pangalawa, bawal din idetalye yung mga pribadong usapan. Ang tanging-tangi mo lang pwedeng sabihin sa labas ay okay naman siya. Period. Yun lang. Ayan, at dito na ngayon nagkakaroon ng sense yung sinabi ni VP Sara sa simula. Naalala nyo? Ngayon, gets na natin. Hindi pala dahil wala siyang masabi, yun lang pala talaga ang pwede niyang sabihin. Diretso yan, epekto ng gag order ng korte. Okay, so ngayon, i-connect na natin tong lahat. Yung away, yung rules, iugnay natin sa totoong dahilan kung bakit sila nandoon sa dahig in the first place. Kasi habang busy tayo sa drama ng pamilya, may napakalaki at napakaseryasong kaso na nag-aantay. Kasi sa totoo lang, lahat ng ingay na to tungkol sa kung sinong pwedeng bumisita, sideshow lang yan. Isang distraction. Dahil ang tunay na main event dito ay hindi yung away pamilya, kundi yung bigat ng mga akusasyon laban sa dating Pangulo. At ano ba yung kasong yan? Ang tawag dito, Crimes Against Humanity. Ito yung mga paratang ng malawakan at sistematikong pagpatay na nangyari daw noong kasagsagan ng kanyang war on drugs. Ito yung dahilan kung bakit nakatutok ang mata ng buong mundo dito. Kung titingnan natin yung official numbers mula sa gobyerno, ang sinasabi nilang namatay sa drug war ay nasa 6,000. Yan ang official na bilang. Pero kung tatanungin mo naman ang mga human rights groups, ang estimate nila, aabot daw yan sa 30,000.
So isipin nyo, from 6,000, posibleng umabot sa 30,000. Yung napakalaking agwat na yan, yung libo-libong buhay na yan, ang nasa puso ng kasong ito. Kaya, pag iniisip mo yung mahihigpit na rules ng ICC, tulad ng gag order, hindi yan para lang guluhin ang pamilya, may mas malalim na dahilan. Andito yan para siguraduhing patas ang laro, para protektahan ang mga posibleng testigo at para mapanatili ang disiplina sa isang kaso na, well, historic talaga. Kaya iiwanan ko kayo sa tanong na to. Kapag naririnig natin yung reklamo na pinatataimik daw sila, dapat siguro nating itanong, sa buong kwento ng war on drugs, sino ba talaga ang tunay at permanenteng pinataimik?